Hi guys, mighty morning and mag-share po ako sa inyo ng trivia about sa barley. Okay. Alright, so alam nyo ba guys na noong unang panahon, ang pinaka parang naging sikreto ng mga tao, bakit ang hahaba ng buhay nila? Bakit ang lalakas sa katawan? Wala pang cancer noon. Wala pang diabetes noon, ano? Wala pang mga inaoperahan noon. Pero bakit ang hahaba ng buhay, ang lalakas ng buhay nila? 100 years ang bubuhay ang tao. To the point na hanggang 90, if I'm not mistaken, 900 plus years old, no? Ay may nabubuhay pa noong panahon. And according po sa scriptures, no? Yung barley po ay nababanggit siya ng 37 times na talagang paulit-ulit different verses in the Bible. So, ano kaya ang significance nun sa tao? Dahil noong unang panahon, kumbaga, di ba nga, nilikha ang tao, bago nilikha ang tao, nilikha muna ng Diyos ang kailangan ng tao to survive. Kailangan ng tao para mamuhay siya ng mahabang panahon. Ano? So, it's just like, bago nilikha ng Diyos ang mga isda sa dagat, yung dagat muna. Kumbaga, yung habitat muna. So, bago niya create yung isda, dagat muna. So, mamamatay naman talaga yung isda kung walang dagat. So, ganun din sa tao. Tayo yung pinaka-last creation niya, pero tayo yung perfect creation ng Diyos na i-prepare niya na lahat. Na-prepare niya na lahat na kailangan ng tao to survive at to become healthy and to live long. So, kaya naman, nababanggit sa Bible about barley 37 times. It's because ito ay siya yung kailangan ng tao. It's a must, necessity kumbaga. Na kailangan pala ng tao na nakakain natin yung barley. Kaya po, one of the famous passage po sa Bible, yung feeding of the 5,000 people with 2 fish and 5 barley loaves. Sabihin, yung bread po nila, yung kinakain nila araw-araw, ay made of barley. Alright, so meaning, ganun po ka-significance po yung barley sa buhay ng tao. And according naman sa pag-aaral ng sikat na scientist sa Japan, si Dr. Hiwara, this is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Ibig pong sabihin, yung tao, pagkapanganak, pwede na siya mag-benefit from the barley, no? Hanggang sa pagtanda niya. So, the only vegetation. So, very powerful ang ganung statement. So, walang ibang vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. So, barley lang pala yun. Kaya naman, sa buong Pilipinas ngayon, and of course, kahit sa ibang bansa, sikat po ang barley. Alright? Kahit nung nag-work ako sa Singapore, marami po nabibiling barley po doon. So, ngayon, ang tanong na lang dito kasi, okay, sige, barley. Ano ngayon ang pinakamagandang barley? Kaya nung, siyempre, kung magbabarley ka na lang din naman, pipiliin mo na yung pinakamagandang barley. May dalawang proseso po ang barley, no? Yung pinakasikat, pinakauna sa market, yung proseso ng pagka-harvest doon sa young barley, okay, young barley leaf, pinapatuyo, at yung buong leaf na yun na natuyo, yun po yung ginagawang powder. So, whole leaf po yun, okay, buong dahon. So, ngayon, makikita niyo po yung difference niya dito sa atin. Kasi, ang process nung sa atin, pagka-harvest, yung young barley leaf din po siya, pero ang ginagawa po ay kinakatas. Okay, so kinakatas po yung barley leaf na yon at yung katas niya na lang po ang ginagawang powder. Alright? So, ibig pong sabihin, magkaiba yung process yung dalawa. Yung isa, pinapatuyo at pinapowderize na mismo yung buong dahon. Kaya naman, pag iniinom niyo po yun, sa kulay pala mapapansin mo na, light yung green niya, syempre, napatuyo, yan po. At the same time, pagka iniinom mo, may magaspang sa lalamunan. Kasi nga po, dahil dun sa mga fiber or yung mga insoluble fiber na tinatawag, hindi natutunaw sa tiyan yun kasi nga, insoluble fiber po yun. Na yun po ang kasama doon sa mga powderized barley. Alright? Whereas, dito naman sa isa, ito yung sa atin, okay? Sa mighty extracted barley natin, wala ka nang mararamdamang mga magaspang sa lalamunan, wala kang mararamdamang fiber. Bakit? Kasi nga, tinanggal na po yung mga insoluble fiber. So, purely nutrients na lang po ang kasama. Purely, katas na lang siya ng barley. Wala na siya tinatawag na sapal or lata. Alright? So, yun yung difference po. Ngayon, kahit i-google nyo po yan, ano po ba yung, when it comes to nutrient content, alin yung pinakamataas ang nutrient content? Isa-search nyo po yan sa Google. Extracted barley versus yung mga regular barley po. Makikita nyo po. Even Google recommends, kasi nga ito po ay 20 times more potent than the regular barley. Alright? So yan. So ito po yung naging daily habit po natin na nagtitimpla po tayo ng dalawang sachet po na to. Every morning po. Ito yung naging habit po natin. Kasi nga po, ito na yung naging breakfast po. Ang breakfast ko po ay dalawang barley sachet. Ang isang sachet po ay 3 grams. Pero yung 3 grams po na yun, purong-purong katas na po ng barley. Walang stevia yun. Walang mga extenders yun. Walang mga sweetener yun. So, pure katas ng barley. Ayan, no? Kaya po, if you haven't tried this, kung hindi mo pa ito nasusubukan, it's a must for you to try this po. Alright? Para ikaw mismo, ma-witness mo, no? Ma-discover mo, yan pala ang extracted na barley. Ganyan pala kaganda ang extracted na barley, di ba? Especially kung ikaw ay barley user na po, ha? Wala namang problema kung gusto niyo pa mag-stay sa barley ninyo. Wala problema po doon. Ang akin lang, iba rin kasi yung mas try mo naman yung ibang version, di ba?
yung extracted version of barley. Di ba? Para malaman mo talaga yung difference. Okay? Ayan o. So, shake lang natin. Different preferences po tayo. Pwede po malamig ako kasi gusto ko malamig talaga. Yung iba naman maligam-gam. Basta wag lang po hot water. Okay? Sa hot water kasi namamatay ang live enzymes. So, yan. So, the best po na ito na pag-take, wala pang laman ng tiyan. Empty stomach talaga. Kasi nga, hindi naman siya gamot, di ba? This is superfood, food supplement. Pero again, it can supply the nutritional support, kumbaga sa'yo, yung nutrition na kailangan ng katawan natin. Yeah. So, meaning, kahit, halimbawa, araw-araw, hindi ka na nakakain ng prutas at gulay, di ba? Eh, nagbabarley ka. Kahit pa paano, nasusustain mo na yung kailangan ng katawan natin kasi may barley ka naman. Kasi ang mahal din na i-maintain nyo, prutas, gulay, di ba? Araw-araw. Pero kung nagbabarley ka po, yan, nasusustain nyo na po. Alright, cheers! Yung iba pong halimbawa hindi sanay sa lasa ng organic talaga, no? Pwede nyo naman po haluan ito ng honey. Pwede nyo po haluan ito ng milk. O kaya Yakult, ganun po. So it's up to you. Huwag nyo lang po ihalo ito sa mga high acidic na mga drinks like yung mga pineapple juice. Acidic kasi ang pineapple juice. Huwag mo siyang ihalo doon. Okay, so yun. And cheers guys. So habit po natin ito every single day. So kung ikaw ay umiinom ka ng mga unhealthy drinks, might as well inuman mo na rin ng barley. Okay? Because again, hindi mo man siya nararamdaman ngayon, pero mayroon siyang compounding effect. So kung araw-araw ang iniinom mo ay unhealthy, hindi mo pa na-feel yung epekto niyan, pero darating yung araw, diba? Might as well uminom ka ng healthy drink natin. Alright? So thank you guys. God bless.